12 anyos na nakilala lang sa pangalang Emily. Ang madre si Flordelina Espiritu at tauhan ng simbahan ni si Jasmine Liwag. Critical naman ang kondisyon ng driver ng pickup at isa pang kasamahan ng 3 namatay. Ayon sa investigasyon, binabagtas ng trailer na may kargang mais ang slow lane ng Star Tollway patungong Lipa City nang sumalpok sa likod nito ang puting pickup truck. Dahil ang pickup truck ang bumangga, walang nakikitang criminal liability sa driver ng trailer truck. Kwento nila, ihahatid lang daw sana ang nasawing si Emily sa isang bahay ampunan sa Batangas ng mga biktima mula pa sa Nueva Ecija. Umuulan-ulan pa pala. Oh no. Masyadong mabilis. Kung huwag ka umuulan talaga, bagal-bagal na, di ba? Ano ba ang 5 minutes na magiging late tayo kung buhay naman natin? Tsaka pag may sinusundan ka, yung distansya, amigo, di ba nakikita natin lagi? Di ba sa ibang lugar nga, di ba, ang lagi distance mo, safe distance mo sa sasakyan. Malayo ilang sasakyan. At saka pag nasa Amerika, nagta-tailgate ka, bababaan ka talaga, don't tailgate me! Di ba? You can technically do that. At 3 araw matapos mahuli naman sa Bataraza, Palawan ng mga dambuhalang buhayang sina Valentino at Valentina, naging tourist attraction na sila sa Crocodile Farm doon. Pero sa kabila ng mga dumaraming fans, inisambero pa rin daw si Valentino. Dahil stress pa rin sa pagkakahuli, lagi lang daw nakalubog si Valentino sa tubig. Wala pa rin daw itong ganang kumain. Binabantayan pa rin mabuti ang lagay ng buhaya dahil posibleng ikamatay niya ang stress ng pagkakahuli sa kanya. Pero malaki raw ang pag-asang lalakas muli si Valentino, lalo pat nag-ikot-ikot na daw ito sa kanyang kulungan noong Miyerkules ng gabi. Hindi ba sila makasama ng Valentino? Hindi, magkahiwalay sila ng nahuli. Hindi naman kaya meron siyang lubid tapos pinapaikot-ikot niya sa leeg niya. Balak na rin siyang baka mag-away, baka hindi pa sila magkakilala. Oo nga. Stress pinaghiwalay talaga sila. Getting to know each other pala. Pati sa tao, pati sa tao. Stress din yung Kailangan niya ng girlfriend. Pero di ba dati nung si Lolo medyo nasa-stress, parang pinagbawalan muna nila yung mga tao na public viewing. Siguro that's a good na wag na rin muna nilang ipag-view. Para may konting privacy. Pagkakalat kakahuli, di ba? Pagkakalat ng mga manok doon para anytime kakagat talaga. Kakainin na lang niya. Pero mo nagbago na yung buhay niya, di ba? Dito na ako, ayun na yun. Pagod na siya sa pagpupumiglas nung hinuli siya. Hindi pa siya nakaka-recover. Wala na rin siyang freedom, umiyak na siya. Hayaan muna natin siya. Time and space. Oo, yes. Time and space. Samantala, balita naman mula sa ibang bansa, sinusubukan na ng otoridad na alamin ang pagkakakilanlan ng mahigit 300 at 50 bilanggo na nasawi sa sunog sa isang kulungan sa bansang Honduras. Dahil karamihan sa malabi ay labis na ang pagkasunog, tanging DNA at dental records ang paraan na lamang upang ma-identify ang mga ito. Labis naman ang hinagpis ng mga kaanak ng mga biktima at pangako ng Pangulo ng Honduras magkakaroon ng malawakang investigasyon sa itinuturing ngayong isa sa mga pinakamalalang prison fire sa Latin America at ipinangako niyang pagagandahin ang pagpapatakbo at pamantayan sa mga kulungan. Sana that be a lesson to all of us, di ba? Pati sa atin, dapat improve natin yung problema. Kulungan natin May dito fire exit ba? Meron bang fire extinguisher? Saan sila dadaan? Emergency button yung police na lahat biglang bubukas na lang. Kasi isa-isa yung sususiyan. Dito sa atin, isa-isang sundo. Sa kanila, depende. Susidit. Sa pelikula lang pala yung pagpinutod. Sa first world countries. Dito sa atin, kung ano yung grupo mo, kung mga komando, mga Sputnik, ganyan. Anong gang. So, dapat yung evacuation setup, ganun yun. Unang gang, sige, dito kayo. Nangyaring gulo sa Bilibid, may namataya. Diba, naglaban yung 2 gang. Ang din kasi nila is, syempre, lalabas na ba sila sa kali? Kasi preso din sila eh. So, paano mo rin sila i-contain? Siguro papunta sa garden. Kung meron man. Kung may garden din. Oo, may hirap talaga. What a predicament. At hindi lang bababa sa 5 batang Palestino ang nasawi sa isang aksidente sa occupied West Bank ng Palestine. Sumalpok kasi ang sinasakyan nilang school bus sa isang truck at saka ito tumaob at nagliyang. Tinatayang meron ding 40 sugatan sa aksidente. Ayon sa mga otoridad, madulas ang matarik na daan, sanhi ng ulan at langis na posibleng naging dahilan ng aksidente. Nagtulungan naman ang mga Israeli at Palestinian na kadalasang nag-aaway-away sa pag-rescue sa mga biktima ng aksidente. At least, diba, you can see that they can help each other pala. Samantala, Thailand naman tayo, nakita po sa kuha ng CCTV ang mga umunay suspect sa 3 naganap na pagsabog doon. Nakita sa CCTV ang 3 lalaki kung saan agad nakilala ng mga otoridad ang 2 sa kanila. Hawak na sila ngayon ng mga otoridad sa Thailand habang nakadetine naman ngayon
ang isa pang suspect sa Kuala Lumpur, Malaysia matapos niyang makapuslit doon. Naninirahan daw sa iisang inuupahang bahay ang tatlo. Kinumpirma naman ng otoridad na isang Israeli diplomat ang target ng tatlo at wala umanong kaugnayan sa sinumang taga-Thailand. At balitang sports naman po tayo, tuloy-tuloy na nga pagsikat ng star player ng New York Knicks na si Jeremy Lin matapos yung muling pangunahan ng panalo ng kanyang kupunan kontra sa Toronto Raptors at Sacramento Kings. Kaya naman ang kanyang mga tagahanga todo-todo rin ang suporta sa kanya. Dagsa ang mga bumibili ng kanyang jersey at napakadali daw nitong maubos ngayon ayon sa isang tindera. Nabuhay muli kasi ni Jeremy ang pag-asa at excitement ng mga New Yorker pagdating sa basketball. Samantalang kumalat na rin sa YouTube ang video kung saan nagsasayaw si Jeremy sa isang practice game ng dati niyang team na Golden State Warriors. Bukod sa kanyang Asian heritage, marami rin ang hanga kay Lin dahil isa siyang Harvard graduate. Warriors, sobrang heartbroken siguro. Naipamigay pa nila sa New York Diba si Floyd Mayweather, pagtapos si Manny, ito naman yung binabala. Pag siya bored siya, feeling ko bored siya. Nagpapapansin siya kasi wala na siya sa mapa. Pag hindi siya pinapansin, oo. Ang galing ni Jeremy. Imagine, ang dami ng terms para sa kanya, di ba? Linsanity. You want to lin. Yes, but of course, our very own. Ako, lindo, linte. Maalindog. Yan. Maalindog. He's my brother. Ang cute. Yung bro. Uy, pero if you guys, yung mga fans ni Jeremy Lin, if you want to know how funny he is in real life, pumunta kayo sa YouTube. Tapos hanapin niyo yung how to get into Harvard. Gumawa siya ng video with a couple of students. Tapos yun, nakikita mo yung sense of humor niya. He's actually pretty funny. Pero di ba sa kwento niya, di ba parang noong una, hindi siya pinapansin sa NBA. Kasi talaga siya. Istorya niya eh. Buti na wala si Studio Meyer kahit na paano. Nagkaroon siya ng ano. Panahon na niya. Galing, This no? time. Eh, di ba sabi nga ni Chris Chu? Nakalago niya si Jeremy Lin dati. Hindi pa siya ganun kagaling. Parang nagkaroon ng scrimmage game yung national team, tsaka yung sina Jeremy Lin. Kasi nung time na yun, parang sila yung mga draft picks ng NBA. Or nagpa-practice games Did they sila. play here sa Philippines? Hindi, sa Nevada. Okay. Hindi pa siya ganun. Hindi pa daw. Pero galing nga, naalala na siya ni Chris Chu. Oo nga. Diba? So nakita niya Kasi na. konti lang ang Asian American. Tsaka Harvard graduate They kasi. usually gravitate towards each other. Star player siya ng NCAA. Bago siya ng NBA. Galing talaga. Sa isang zoo naman sa Rio de Janeiro, Brazil, pinakain ng mga alagang hayop ng iba't ibang frozen treats. Patuloy daw kasi nakaka-apekto ang sobrang mainit na panahon doon. Kaya naman ang mga hayop may kanya-kanya malamig na kinakain. May ice cream, ice cubes, frozen fruits at pati na frozen meat. At enjoy na enjoy naman ang mga hayop sa pagkain ng mga ito. Umaabot sa 36 degrees Celsius ang temperatura sa Brazil tuwing Enero at Pebrero sa kanilang summer months. May presentation pa. Oo, hindi basta-basta. Ang cute. Grabe Parang talaga. pwede natin gawin sa bahay yan. Kaya nahanap na ng oso sa bahay. Frozen fruits, no? Parang frozen fruits. Pero Nakakangilo. oo nga. Frozen Sensitive na fruits. pala ang teeth mo, Ate Sue. Yeah. Di ba man? Nakakakungihan ka ba ng yelo? Hindi. Hindi na sa dulo lang. Nangingilo na ako. Sa dulo. Pinag-uusapan pa lang. Dinidilaan lang. Samantala sa kanyang pagpanaw, muli na naman pumatok sa music charts ang mga kanta ng pop diva at music icon na si Whitney Houston. Top 6 sa Billboard 200 chart ang greatest hits album ni Whitney matapos bumenta ng 64,000 copies sa loob lamang ng isang araw. Sa loob lang ng linggong ito, halos 900,000 naman ang digital downloads ng Whitney Houston songs. Samantala, pinapasampi na naman ng Los Angeles County Coroner's Office ang medical records ni Whitney at nais nilang matukoy kung sino ang mga doktor ng singer at kung para saan siya ginagamot. Kasi some doctors become enablers eh. Bigay sila ng bigay sa mga ano nila. Pasyente. Oo. I wonder if possible din na kunwari ayaw na ng doktor. Tapos punta ka sa ibang doktor, pinaghahalo-halo mo na lang lahat yung... exactly. Oo, That's possible. doble-doble yung dosage mo. Kasi alam ko sa pharmacy sa Amerika, may record din yan sila. So, hindi ka pwedeng bili ka dito, tapos bili ka dito, bili ka dito. So, lumalabas yun sa kanila. Kasi hindi lang naman illegal drugs that can kill you. Yung actual prescription drugs can. Diba? Lahat nga sila, Heath nag-overdose. Ledger was prescription drugs. Kasi naman, hindi naman normal talaga yung buhay si nila. Michael. Oo, wala silang privacy, diba? Problema nila. Minsan sinasarili na rin nila. Pero meron pala siyang bodyguard rin, no, na nagsabi na
ayaw niya dati na hinahayaan lang niya si Whitney Houston sa loob ng banyo na matagal. Kasi parang hindi niya nababantayan. So pag more than 1 hour, kinakatok na niya. Ay, ang tagal din Lalaki. Lalaki yung kanyang bodyguard. Tapos after parang 7 years, parang nag-give up daw siya. So, hindi na niya alam kung Parang hirap din siguro umalalay sa ganun na parang hindi naman nagbabago. Laging ikaw yung Kasi kailangan you want to help yourself. Oo Eh. nga. They can't help you. You have to help yourself. So. Pero ako, 1 hour din ako sa banyo. Pero wala naman kayo ibang. Mataka din lang yung asawa ko. Bakit manabot ko na ako ng 1 hour? Nagbabasa ka doon. May mga tao talaga mga matagal sa banyo. Dalawang oras ka, di mo alam kung anong ginagawa. Mahaba na yun, 2 oras. Samantala, ito naman, usapang pagkain. Kasi tayo mga Pinoy talagang mahilig sa mga silog. Yung tosinong may sinangag at itlog o tosilog. With tapa naman o yung tapsilog at hindi mawawala ang long silog o yung longganisa na may sinangag at itlog. Breakfast. Try mo mag-burp. Ang sarap talaga, lalo na para sa breakfast. Kaya ito, sabay-sabay tayo matakam sa mga longganisang yan sa isang pagawaan na binisita ni na May at Tony Pet sa Marikina City. Good morning! Longga lovers. Longga lovers. Hi guys! Good morning mga kapuso! Naku ha, it's a Fun Friday! At Tony Pet ha, dahil marami sa ating mga kapuso nagtatapos yung kanilang mga araw Friday. Siyempre gusto naman nila ng masarap na almusal to start the day right! Tama ka dyan. Good morning! Kaya nandito tayo ngayon sa Marikina para malaman ang tamang step-by-step process ng paggawa ng longganisa, ang ating paboritong almusal ng mga Pilipino. Correct! Mamaya po ipapakita naman namin kung paano yung paggawa ng homemade version naman ito ha. Naku, you better watch out. Agad-agad kaya dapat yung tutukan ang ating paboritong almusal. Yeah! Pampatakam sa inyong umaga dito sa Unang Hirit. Yes! Babalik po kami! Come on! Guys! Para may medical mission tayo no? Agad-agad. Uy, may kotse bago. Para naman yan, iba-ibang klase. Huwag doon ang dedigay. Sa loob ng kotse na naka-aircon. Oh my goodness. Nangyari sa akin yan. Grabe yan. Kala mo, ikaw lang nakamig sa ganyan-ganyan ka ba? Sa elevator, no? Ayan, wow. Try mo lang i-trap muna. Lalabas yan. hangin dyan. Alright mga kapuso, pasintabi po. Para sa walang kasing sayang umaga, tambay lang kayo rito sa Unang Hirit! Unang hirit, unang hirit, unang hirit. Manggulat ka. Unang hirit, unang ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Mga dapat unawain sa aking mga gawain. Mga dapat ang